DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air! Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balita, may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at Hold the Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan. Itong inyong lingkod, Dr. J, sa programang The Truth on Doctors on Air. Dito lang po sa CBSWAD. 1098 kHz sa inyong mga talapitan. At kasama natin sa kabilang linya, naka-Fred Perry, si Dr. R. Magandang hapon po, Dr. J, sa ating mga tagapakinig, no, magsama-sama pumuli tayo sa isang oras na hard-hitting na talakayan, Dr. J. No? Napakainit na naman, bumalik na naman yung panahon, Dr. J. Hindi ko maintindihan. No? Sobrang init. At alam nyo, sa init, yung prutas madaling mahinog. Ayun. Di ba? Totoo yan. Marami kasing sunlight. Yun ang gusto ng mga prutas. Pero yun atang isang prutas, paurong, yung sa ombudsman, Dr. R. Nako, anong prutas yan? Anong prutas? Anong klaseng prutas po yan? Yung ilang beses na sinasabi nitong si Jesus Crispin na hinog na yung kaso laban kay Joel Villanueva. So mukhang yata nga noong Mayo pa sinabi na hinog. Eh baka naman Crispin, Mr. Remulla, baka mamaya yan ay mabulok na yan dahil sa sobrang hinugan. Ano bang hinog na yan? Ano ba yung hinog? Yung kaso daw ni Juan, di ba nakasuhan itong si Joel Villanueva ng sa Bulacan ba yan? Yung akusasyon na sinabi ng mga doon sa DPWH ba yan, sa Bulacan? Yung pag-umpisa ng pag-imbestiga dyan sa mga ano bang scam yan? Flood control scam. Nako, totoo yan, Dr. J. Hindi ko nga maintindihan bakit pagkabagal kasi itong si, alam mo naman, itong si Senator Jinggoy Estrada, di ba? Parang expedite. Ang tawag ba expedite, no? Di ba? Bakit ito si Senator Joel Villanueva hindi pa na-i-issuehan ng warrant of arrest? Alam mo di ba, sa Japan, mayroon silang bullet train. Yung kaso ni Jinggoy, isinakay sa bullet train kaya ganun kabilis. Ito kay Joel Villanueva, parang isinakay ito sa PNR na umaabot ng 12 oras bago makarating sa Bicol. Kaya ganun kabagal naman yung sinakyan nitong kaya sabi hinog daw. Nako, pagka hinog na ganyan, baka naman mabulok na yan. Mabulok na lang yan sa lamisa nitong ombudsman, Dr. R. Kaya pala pagtatagal-tagalin, kaya hindi ko na maintindihan kung ano talaga ang balak nitong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Diba? Kasi siya, nauna pa niya sinabi na hinog na ang kaso nitong ni Senator Joel Villanueva, di ba? Alam mo, Dr. J, no, mabalikan lamang natin, di ba?
yung akusasyon sa kanya, di ba? Yung testimonya, kung naalala mo yun, Dr. J. Yung mga dating opisyal po ng DPWH, no? Ang nagsabi na si Senator Joel J.I.L. Villanueva ay inakasuhan ng paggamit ng 600 million para sa mga anomalous flood control project sa Bulacan, Dr. J. Sino nagsabi? Ayon ito dun Bernardo sa... ba? Oo, yata. Si dating Undersecretary Bernardo at itong si dating Assistant District Engineer ng DPWH na si Mr. Bryce Hernandez. Diba? Naalala mo, Dr. J, ito si Engineer Bryce Hernandez ay hindi tinanggap, no, bilang state witness, no? Hindi katulad nito si Yusik Bernardo, di ba? Yun yung nagsuli ng mamahalin na kotse. Anong kotse ba yun? Yung sinuli niyan? Oo, parang dalawa Bryce yata ang Hernandez. sinuli ni dalawa yata ang sinuli nito di ba, Oo. Dr. J? Di ba? Tapos nagsuli pa ata ng perang malaki yun, Oo, di ba? Alam mo, Dr. J, no, kung ikukumpara natin yung akusasyon laban dito kay Senator Jinggoy Estrada, no, ang akusasyon, no, ito ay akusasyon po lamang. Pero nakakulong na siya, di ba, Dr. J? Pero itong si Mr. Joel Villanueva, mas malaki pa daw ang inappoint, di ba? Daw, ha? Ito ay hindi natin sigurado, pero ito ay ayon sa kanilang sinabi yata na 600 million daw. Yung kay Senator Joel Villanueva, insertion, ganon. ano daw para daw para sa funding daw sa unang distrito ng Bulacan, Dr. J. Hindi ko lang alam kung ang Bukawe ba ay kasama sa unang distrito kasi ang pagkakaalam ko, Dr. J, ay ang kapatid niya ay mayor din ng Bukawe. Ganon. Ito palang mga Villanueva na to, taga Bukaw, taga Bulacan. Ayun yata, totoo, Dr. J, no? Pero i-check natin, no, kung ano, ang unang-una, ang first district ba ay Bukawe, no? Pero Dr. J, para lang meron tayong comparison. Ang comparison ng aligasyon dito kay Senator Jinggoy Estrada ay 355 million sa 2023 national budget. Ito naman kay Senator Villanueva ay sinasabi ayon dito yata kay Bryce Hernandez na 600 million naman. Aba, napakalayo nun, Dr. J. Parang almost kalahati, no? Almost doble itong kay Senator Joel Villanueva. Pero nananatili siyang malaya, para kasi nga kung atin itong pupuntusan, parang hindi patas. Hindi patas, Dr. J. Hindi talaga patas kasi si Jinggoy nakakulong na. Ngayon, halos parehas lang naman ang kanilang kaso. Ay ngayon itong si Mr. Mr. Villanueva ay bakit malaya pa? At mukhang nag-ano pa dyan, namamayagpag pa dyan sa Senado. Kaya yun ay napaka malaking injustice para kay itong si Estrada. Kung ikukumpara mo yung pamamayagpag hanggang yun itong si Joel Villanueva na para wala siyang kaso na hinaharap sa ombudsman. Ito na yan, Dr. J, kasi alam mo tayo dito, patas lamang tayo, no? Kung totoo na, kasi itong kay Senator Jinggoy Estrada, ito ay aligasyon din lamang, di ba? Itong kay Senator Joel Villanueva, hindi naman natin sinasabing guilty siya. Pero ang aligasyon ay mas malaki. Mas malaki pa ang sa kanya, di ba? Dr. J, ito atin natin tinanong sa ating kristal na bilog, no? Perlas na bilog. Ang Bukawi daw is indeed in the first district of Bulacan. At isipin mo kung sinong mayor. De Villanueva. Aba, tama ka. Ang nakalagay, Eduardo John Villanueva Jr. Eduardo Villanueva Jr. Eduardo, yung palang si sinasabing pastor na Eddie Villanueva, isang Eduardo. Di ba? Pero Dr. J, ako lang masabi lang, makapag-komento lang. Mas tiwala ako doon sa isang Eduardo kaysa dyan sa Eduardo na yan. Nalito ako doon. Ganito yan, Dr. J. Di ba? Eduardo. Mas may tiwala ako
sa Eduardo ng Simbahang Iglesia ni Cristo kaysa dito sa Eduardo okay. ng Jesus is Lord movement. Nalito eh. Nalito ako kasi pulos Eduardo eh. So, yan pala ang, alam mo, yung Bukawi ata, yung, at saka yung mga kalumpit na yan. Marami at ang mga dyan sa sinasabi mong lugar na yan, darating ang panahon. Alam mo yung mga taong nakatira dyan, Dr. R, tutubuan ng hasang. Nako. At saka tutubuan ng, alam mo yung magiging paa nila, yung katulad ng paa ng kuwan ng itik na pwedeng lumangoy. Kasi alam ko yung mga lugar niyan, lubog ngayon, lubog sa tubig baha. Hindi ho naalis sa tubig yan. Kaya nagtataka ako na pinunduhan ng 600 million, sabi mo, doon sa kung ano man yan, insertion o sa JAA ng Pilipinas yan, ay yun ang sinasabi ng Bryce Hernandez, no? Na yan ay napunta ata dyan. O baka mahigit pa. So wala pa rin nangyari. Hanggang ngayon, yung mga lugar niyan, lubog pa rin sa tubig, no? Hindi natin alam kung tubig dagat na o tubig baha. At kahapon nga, Dr. R, kahapon yung Valenzuela, umulan, Nako. lubog din ang Valenzuela. Hindi Ay, meron lang sasabihin. ano, Oo. Meron lang sasabihin bago mo ituloy yan. Congratulations po, Senator Win Gatchalian. sa kanilang lugar yun Valenzuela eh. So lubog din, nakita ko yun, may nagpost sa Facebook eh. So ngayon, trilyon pesos ang ginastos ng pamahalaan, nanggaling sa pera sa bulsa ng taong bayan. Pero hanggang ngayon, pag umulan, lubog pa rin. Sa Quezon City, ganun din. Tapos sabi ni Ate Claire, Dr. Aro, sabi ni Ate Claire, si Ate Claire, gusto ko yan eh. Kaya daw lumubog na bumaha dahil natakpan ng basura yung mga drainage. Tama naman siya. Tama naman. Medyo itong si Auntie Claire, very bright. Very bright. Very bright. I like that so much. Sana huwag siya tagalin ni Pangulong Marcos dahil mawawalan tayo ng entertainment, Dr. Ar. Kaya nga, Balikan natin itong Pamilya Villanueva. Saan ba nanggaling itong politika? Alam mo ito, ito obserbasyon ko. Sinabi mo kanina, Eduardo. Eduardo Manalo at yung yun yata ang pinakamataas na pastor ng Iglesia ni Cristo, no? Pero makikita mo kahit ganun sila kalaki ang kanilang simbahan, yung kanilang ano ba tawag yan, adherents na sumusunod na nanampalataya sa simbahan ng iglesia. Pero sila, alam mo, napapansin ko, yung pamilya na yan hindi pumasok sa politika. Siguro kung pumasok yan, kahit paano, magtayo sila ng party list nila o baka manalo yan, no? Pero wala sila sa politika. Ganon din may napansin din ako na may ibang simbahan na gano'n, na wala din naman. Pero nagtaka ako dito sa sinasabi mong Pamilya Villanueva. Mayor pala ang isa. May congressman, mayroon pang senador. So, ito dapat to kasama ito sa anti-dynasty na batas, Dr. Ar. Dr. J, kung meron nga daw isang term, Dr. J, no? Pero hindi tayong dalawa yun. No? Ang term daw na pwede na gamitin sa ganyan, no? Kasi isipin mo, may senador, si Senador Joel Villanueva, itong si brother Eddie Villanueva ay isa namang congressman, no? Itong si Bac, no? Akala ko, Dr. J, sa totoo lang, akala ko spelling ng si Bac, S-I-B-A-K. Si Bacin. Yung pala, C-I-B-A-C. No? Ano ibig sabihin dito? Hindi ko alam basta ang alam ko lang, yung dapat si Bacin.
no? Dapat Oo. sibakin na yung mga party Ayun nga, list niyan. sibak, oo. Oo, sibak the party list system. Naman Oo. talagang panawagan ng mga tao dati pa. No? Pero alam mo Dr. J, bago natin ipagpatuloy, no? Ayan, teka lang, yung mayor, no? Isipin mo, mayor ng Bukawi ay kapatid rin nitong si Senator Joel Villanueva. Diba? Oo. Ang tawag daw sa ganitong political dynasty is obese political dynasty. Oo. Obese? Obese. Oo. Malapit yan. Baka kasama ako dyan. Ay, hindi tayo kasama doon. Hindi tayo kasama doon. Hindi tayo doon. Wala tayo eh. Hanggang obese lang tayo eh. Sila lang yung mayroong Ibig sabihin obese ng obese political dynasty. dynasty. Ang sabi, no? Ang sinasabing obese political dynasty, no? Ay alam mo 'yan. Parang sa Tagalog no, sobrang taba, no? Sobrang lawak. Sobrang malapad. Ibig sabihin, malapad yung kanilang political dynasty. Kasi, di ba, isipin mo, magmula congressman, tapos mayroong pang senador, at mayroong pang mayor. At bago naging Vice mayor yata, mayor. ay, hindi, alam ko, bago yata, hindi ko lang kung vice mayor nga, pero ang alam ko, bago pa naging mayor itong si Mayor John Villanueva, ay yung kapatid pa yatang isa muna ang nag-mayor. Oo. O asawa ng kapatid. Hindi ko masyadong maintindihan, Dr. J, pero dapat balikan natin to. Pero yun na nga, ang sinasabi, di ba? Ang sinasabi na obese political dynasty, di ba? Di ba? Yun daw ang description nito ay masyado na daw itong bloated, overweight at unhealthy. Yun daw ang tinatawag na obese political dynasty. So maraming ganyan sa atin sa Pilipinas na tinatawag na obese political dynasty. Mayroon silang senador, mayroong congressman, mayroong mayor, si tatay, si nanay, mayroong party list pa. So yun ay, alam mo Dr. R, yun ay siguro kung ang obesity ay isang clinical problem, no? Medical problem din yan. Medical pala. Siguro problema din sa politika natin at tayo naman ay kaya nagkakasakit ng ekonomiya ng Pilipinas dahil dito sa mga obese dynasty na katulad itong nabanggit mo nga pamilya Villanueva, ano, Dr. R? Totoo yan, Dr. J, no? Ayan, ayaw na ayaw niya ni ating kaibigan, no? Ang butihing congressman ng Caloocan, Dr. J, di ba? Oo. Si Kaegay Erisi. Ayaw niya yan, Dr. J. Tama. Isipin mo yung political dynasty, itong klase ng dynasty o political dynasty ng pamilya Villanueva ay tinatawag na obese. Di ba? Oo. Obese na ang tawag dito, Dr. J. So, ito yung Isinakop na lang, term pala. kulang na lang maging presidente. Yung obese dynasty, baka may ambisyon din na maging presidente. Hindi malayo na may mga ganyan. Kasi katulad nga ni kaibigan mo si Chichi Escudero, sa kanya daw, nabasa ako sa kanyang slam book nung nag-graduate siya, iwan ko sa high school ata, na ang kanyang pangarap ay na magiging presidente siya ng Pilipinas. At ang kanyang idol, si President Ferdinand Marcos Sr. Yun po. Yung pala yun. Baka alam mo, naiisip ko rin, Dr. J, no? Baka naman kaya itong si Senator Chichi Escudero ay lumipat, no? At kanyang, ano ba tawag doon sa Tagalog? Sa betrayal. Ano ba tawag doon? Paghuhudas, no? Yan ay Tagalog lamang, hindi po namin sinasabing hudas si Senator Chichi Escudero. Pero kung ang term na pwedeng gamitin sa Tagalog ng betrayal ay paghuhudas. Ang paghuhudas niya sa kampo ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Alam nyo, Dr. J, no? Mapapansin mo sa mga pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, ang gusto na lamang nila, malaman ng taong bayan kung ano ang nangyari diyan sa pagnanakaw sa flood control projects, no? Ay, tama. Alam mo, kung ikaw ay nasa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, dapat yan ang sinishare mo na objective, di ba? Yan ang objective mo, mapatunayan, mabuksan, madiskubre kung sino talaga yung mga magnanakaw
sa pera ng taong bayan. Alam mo, hindi naman yan galing sa mga bulsa nila, no? Mas marami ang pera na galing sa taong bayan hanggang doon sa laylayan, Dr. J. No? Alam mo, kung ikaw isa doon sa mga tao na involved doon sa Alan Peter Cayetano Black, no, Senator Alan Peter Cayetano Black, Dr. J, yan na rin ang mission mo. Kaya alam, mapag bumitaw ka, Dr. J, ano na ngayon ang mission mo? Hindi, ganito kasi yan eh. Ang nangibabaw, kahit saan mo titingnan na ang gulo, yung nangyari dyan kay Cheese at kay Joel Villanueva, kay Senator Escudero, lahat yan yung personal interest nila ang inuna nila. Kasi meron nga silang pending na mga cases sa ombudsman. At maaaring pag yan ay paniwalaan natin ang sinabi ni Ombudsman Remulla na hinog na. Ang ibig sabihin ng hinog, pwede na isampa ngayon sa Sandigan Bayan. Pag naisampa na sa Sandigan Bayan at tatanggapin ng Sandigan Bayan, maglalabas ngayon ng order ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest. So yun palagay ko ang isa sa mga dahilan kung bakit napilitan itong dalawa na ito, si Chis at saka si Joel, na lumipat ngayon sa minority dati na naging majority sila ngayon. So yun ang tingin ko dyan, personal interest. Walang interest ng taong bayan doon, hindi kasama Dr. R ang interest ng taong bayan, kundi ang kanilang mga personal interest. Walang ibang dahilan. Yun lang ho, Dr. R. Alam mo, Dr. J, no, yun na nga, kasi nakakapagtaka, no, di ba? Biglang lipat itong si Senator Chisi, lalo na itong si Senator Joel Villanueva. Alam mo, Dr. J, ang tingin ko, ang nakaka-bother sa mas maraming, sa mas maraming netizens dyan sa social media, itong pagtatanggol ng kanyang ama, na si Brother Eddie Villanueva, sa kanyang anak na si Senator Joel Villanueva. Alam mo, Dr. J, kasi di ba dapat hindi humahalo ang simbahan sa politika? Diba? Hindi yan humahalo kasi makikita nyo naman po kahit naman sa grupo ng Iglesia ni Cristo, hindi sila nakikialam. No? Mayroon ba kayong nakita na ipinagtanggol nila si Senator Marcoleta? Wala naman. Di ba? So ngayon, ganun din ang dating daan. Wala ka na ba makikita? Diba, Dr. J? Pero itong JIL, itong sa katauhan ni Brother Eddie Villanueva, okay, abay, tanggol talaga siya sa kanyang anak, na si Senator Joel Villanueva. Dapat yung pulpito, hindi po yung ginagamit sa pagtatanggol sa isang politiko. Ay, makikita mo naman ang interest nila. Actually, ang simbahan dyan, ito yung personal opinion ko, I have nothing against this GIL kung sino man ito, Villanueva na yan. Personal, no? Ang opinion ko kasi dyan, katulad yan, nabanggit ko nga, kayo ay may simbahan. Supposedly, temporal yan, yung spiritual guidance member ninyo, Ngayon, pag hinaluan mo ng politika, Dr. R, at ganito ang nangyari, nakita ngayon ng members nyo na mas mahalaga ang pera kaysa sa spiritual tawag dyan ng samahan. Naging mahalaga ngayon ang pera, lumipat ka. Ang term dyan actually, lumipat ka, naghudas ka doon sa mga dati mong kasamahan, dati mo kasama na sabay-sabay kayo, you have one goal, one mission, supposedly to really discover kung ano nangyari sa pera ng bayan. Pero naghudas ka at ang personal mo na interest ang kuan, ay nagtataka nga ako, Dr. Are, bakit wala pa bang umaalis na member ng GIL? Naku, Dr. J, ako may nabasa dito ako na balita. Sabi dito, according dito sa Tribune, alam mo naman yung Tribune, broadsheet yan, broadsheet. Daryo. Oo, yung mga miyembro nitong simbahang ito have criticized Joel Villanueva's decision to join the Senate majority.
Diba? Tapos ngayon, alam mo sa totoo lang ako, pang-asar to, Dr. J. Dati kang dati kang majority leader. Noong panahon yata ni Senator Chis Escudero ito, no? Dating majority floor leader ito. Aba, ngayon, ikaw na lang ang isang deputy majority floor leader. Sir, pag-absent lang ho yung majority floor leader bago ka lang pwede siguro magsalita, no? Hindi ko sure, Dr. J. Pero ayon dito sa nabasa ko, no? At kinounter-check ko, no, Dr. J, maraming nagsasalita, no, ng mga public resignation. Katulad itong sinasabi na long-time JIL member Patalea, no, announced her departure from the church on Facebook. She criticized Joel Villanueva's political alliance. You seem more afraid. No, sabi nito, you seem more afraid of Jesus. Alam mo, close and open parenthesis. Alam mo nakalagay sa loob. Ano, titingin mo, sino nakalagay? Ayun! You seem more afraid of Jesus Remulla than of Jesus who died for you on the cross. Ma'am, Dr. J, mabigat ito, Mabigat ito. Alam mo, Dr. J, kung di mo natatanong, ako'y isang born again Christian din, no? Ako po yung matagal ng protestante. Pero alam mo, sa totoo lang, sinabi ko nung sa'yo, mas hanga ako kay Eduardo kaysa dito kay Eduardo. Dr. J, no? Medyo magulo, no? Eduardo kaysa kay Eduardo, no? Pero ito, Dr. J, meron pa. Itong si Danilo Hermosa. Express feeling dissolution, stating their families would also withdraw from the congregation as they felt the leaders had become entangled in a political compromise. O isipin mo, Dr. J, ako, totoo alam mo, magmula ako grade 6 years old, ako yung nagsisimba na sa isang Protestant church, born again. No? Alam mo, Dr. J, hindi ako naniniwala na tama na ipaghalo ang pulpito, diba? Tama. Sa pulpito ng politika. Tama. Diba? Bakit parang ganun kasi ang nangyayari dito sa mag-amang Eddie Villanueva at Joel Villanueva. Tama ka dahil alam mo ang spiritual well-being na kung ikaw ay katulad niyan, pastor ka ng JIL, katulad ng pastor si Eddie Villanueva, senior congressman. Yung spiritual well-being ng flock, tawag nila dyan ata flock, di ba? Ay yun ang pangunahin mo na iniisip. Pero kung ikaw mismo ay nasa politika ka na, pumasok ka bilang congressman, pumasok ka bilang senador, mahirap pagsabayin Dr. R, kasi alam mo, ang politika madumi. And supposedly ang relihiyon, ang spiritual well-being ang madalas na sinasabi mo diyan yung saving the soul. Kailangan pure ka, kailangan malinis ka, na para pag namatay ka, magharap ka man doon sa pintuan ni San Pedro, ay wala silang makita na bahid ng dumi sa iyong ano ba tawag yun, sa espiritu mo, kung ano man tawag. Kaluluwa. So ganyan ang pagka naghalo na ang politika at ang spiritual, ang religion, ay doon mo na makikita ngayon na wala hong sinseridad ang katulad nitong sila Congressman Eddie Villanueva sa pagtaguyod ng kanilang religious, yung simbahan nila, kasi alam naman natin ang politika, katulad nga yan, labahira na ang image ni Senator Joel Villanueva na di umano ayon dito sa Mr. Hernandez na involved siya sa, sabi mo kanina, 600 million ba dollars. Yun ang nakasaad, 600 million supposedly ang aligasyon laban dito kay Senator Villanueva. Kung ikaw member ng simbahan na yan, ano ang iisipin mo ngayon, Dr. R? At bago natin sagutin yan, ay mag-break muna tayo. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web.
We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Ang oras, alas 2:30 ng hapon at nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air dito lang po sa CBS DWAD. 1098 kHz sa inyong mga talapitan at Dr. R. Ang sabi ko nga kanina, kung ikaw ay nasa simbahan na katulad yan, mayroon kang simbahan na nagtuturo ka ng kabutihan, pagmamahal sa Panginoong Diyos, pagmamahal sa kapwa mo, at pumasok ka ngayon na bahiran ang pangalan mo na mayroong mga aligasyon na katulad ditong ginawa sa kay Senator Villanueva. There are allegations that she is involved in this wrongdoing, itong mga scam na ito ng flood control. Kung ikaw ba member ng simbahan na yan, anong gagawin mo, Dr. At? Nako, alam mo, Dr. J, no? Ay kung ako yan, no? At ako ay matagal na kilalang church leader, no? Alam mo, Dr. J, nung bata ako, bilib ako dyan. Kaya sa Congressman Eddie Villanueva, no? Nung hindi pa siya congressman, Dr. J, nung pastor pa lamang siya. Nung siya ay pastor. Oo, alam mo, napakalaki niyang kongregasyon na yan, Dr. J. At ako'y may paniniwala na ito ay isang mabuting mensahero ng totoong balita. Pero Dr. J, bago tayo magpatuloy, Dr. J, merong mga message sa ating Facebook page, no? Shout out po dito sa mga pogi nating kaibigan, no? Ito si Mr. Nino Puentes, no? Ito, pogi ito, Dr. J. Poging-pogi ito. Poging-pogi ito. Ito yung nasa kanyang opisina sa Makati. At ganun din itong isang ating kaibigan. Ito yung isang taong ito, isang born again Christian din ito, no? Si Mr. Jerome Moda. Alam mo, ayan ay alam mo kung saan siya ay nasa Davao ngayon at nakikinig sa atin. Okay, ngayon, Dr. J, no, bago ko sagutin yan, no, ako sasagutin yung tanong mo, basta dapat hiwalay ang pulpito sa pulpito ng politiko. Pero ito, si Sir Nino Puentes, nagbanggit, nag-comment siya, separation of church and state should be observed. Aba, parehas tayo ng ng opinion. Sabi niya nga, however, no, ito ay muaring tanong dito kay Senator Joel Villanueva. However, paano mo ipapaliwanag sa miyembro mo? Tanong din to kay Brother Eddie. Paano mo papaliwanag, Brother Eddie Villanueva, sa miyembro mo kung ang ipinapakita mo ay kakaiba? Lalo na ng iyong anak na si Senator Joel Villanueva, no? Isa pa, alam din naman daw, dahil alam mo, Dr. J, alam mo, sinasabi natin, no? Ako, ang paniwala ko, ito ay akin lamang opinion. Yung pag ikaw ay nag-born again, Dr. J, parang ikaw ay pinanganak na muli, di ba? So ngayon, ang sinasabi nila, mas observant daw ito sa kung ano ang tapat at katotohanan, ang tama. Ang sinasabi nga nitong si Mr. Nino Puentes, Dr. J, ang tanong niya, para dito siguro ito sa mag-ama, Senator Joel Villanueva at Brother Eddie Villanueva, alam nyo naman daw sir, na marami rin born again Christians o miyembro nyo o born again Christians na naniniwala sa inyong mga inilalathala diyan through your church, JIL, no? Alam nyo naman daw na maraming dito ay pro Duterte, di ba? So paano nyo ibabalanse? Sa ngayon pa lang hindi na mukhang balanse dahil Dr. J, ang opinion ko at sinabi mo rin naman na maaari nga dahil sangkatutak ang kasong kakaharapin dito ni Senator Joel Villanueva. At maaari na iisa to sa mga niya rason kaya lumipat siya sa kabilang partido na pinangungunahan nitong si Sherwin SP. Alam mo naman yung SP, Dr. J, di ba? SP, Gatchalian. Di ba? Paano mo nga naman ibabalanse? Itong mga taong ito na naniniwala sa pangalan ng Duterte, gusto nila maayos ang bayan. Di ba? Paano mo nga ibabalanse? Ikaw, si Senator Joel Villanueva, no? Kung mapakapanayam lang natin siya, tatanungin natin siya direct to the point
no holds bar. Tatanungin natin siya, Senator, o paano mo babalansi yan? Di ba? Paano ho yan? O di ba? Di marami na hong hindi magtitiwala sa iyong ama. Dahil pinaghalo na ho ang pulpito at pulpito ng politiko. Tinanong mo yan, Dr. Al, pag tinanong mo, palagay ko hindi niya masasagot eh. Hahanap yan ililihis niya ngayon yung issue. Kasi mahirap i-reconcile na nagsasalita ka sa pulpito ng kailangan kabutihan at of course Bible-based. Di ba Bible-based yan, Dr.? Oo, totoo. Now, when you read the Bible, sa Old Testament, ando nakalagay, thou shall not steal. Di ba? Huwag ka magnakaw. So, isa po sa mga pundasyon ng ating, alam mo, ang batas natin, hinaango din yan. Ang pundasyon yan, yung moral lessons na nakukuha sa Biblia. At kasama diyan doon sa 10 utos ng Diyos. Nakapaloob din yan sa ating mga batas. Thou shall not steal, thou shall not, kung ano-ano, thou shall not kill. Andun lahat yan. So, yung ating morality, ang ating batas, nakahango doon, nakabase. At kung ikaw ay nasa pulpito, Christian, sabi mo, new born again Christian. So, ang Christian na tinuturo naman yung pagmamahal sa kapwa. Pagmamahal sa Diyos, ng ubod ng pagmamahal at yung pagmamahal sa kapwa. Ngayon, Dr. R, how can you reconcile that? Na may mga allegations, may allegation na involved ka sa scam, yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Paano ka ngayon haharap ngayon sa iyong mga kasamahan sa inyong simbahan na may nakapatong sa ulo mo, nakikita nila na ikaw ay mayroong problema, mayroon kang hinaharap na kaso sa ombudsman at maaring at paniwalaan nilang sinasabi ni Crispin Remulla na yan ay hinog na, Dr. R. Alam mo, Dr. Jano, yun na nga, babalikan ko na naman to si Mr. Ombudsman, Sir Jesus Crispin Remulla, di ba? Yung sinasabi na ho ngayon, sir, itong JIL na daw ho ay hindi na daw ho Jesus is Lord. Ito na daw ho ay Jesus Crispin is Lord. Sir, alam niyo ho, hindi ho magandang pakinggan, pero ang inaasahan ho sana namin dahil ho kayo naman na nagsabi na hinog na ito, bakit hindi pa ho ito i-file para naman ho patas naman, para makita natin na patas naman ho tayo dahil ho itong si Senator Jinggoy Estrada alam niyo na, nakakulong na, di ba? Pero itong si Senator Joel Villanueva na sinasabi na hinog na ang kaso, no? Bakit hindi pa ho sinasampahan ng kaso para naman ho patas ang laban dito kay Senator Jinggoy Estrada? Yan ang hinihintay natin eh. Kasi kanina nabasa ko yung katulad na yung Marcoleta. Sabi ng PNP, wala naman daw sila natatanggap na warrant of arrest. At ito may kaugnayan din, kaso din itong hinaharap daw ni Marcoleta sa tungkol doon sa ano ba yan, sa donasyon ata sa kanya. Oo nga. Oo. Pero alam mo, private individual yun. Bakit magkakaso ngayon si Marcoleta ng plunder sa ombudsman? Kung yan ay pinapalutang ng ombudsman na may kaso si Marcoleta, ba't ninyo harapin itong kaso ni Villanueva at ni Chis Escudero? Bigyan nyo ng pansin. Dahil ito'y andyan na. Kung hinog na yan, i-harvest na lang yan, Dr. R. Itong si Marcoleta tuloy ay kung ano-ano din ang sinasabi na para na mamaalam si Marcoleta. Napanood ko ang kanyang tawag diyan na parang interview na nagmamaalam. Sabi ko, wala namang kaso itong si Marcoleta, ba't namamaalam ito, Dr. R? Kaya nga, dahil meron na chismis, Dr. J, na meron na daw warrant of arrest, supposedly. Meron na WOA itong si Senator Rodante Marcoleta. Kaya parang, Dr. J, marami
no, maraming miyembro ng simbahan ng Iglesia ni Cristo na pumalag dito sa balitang ito, Dr. J. At meron pa nga ako nabasa, subukan ninyo, di ba? Subukan ninyong arestuhin si Senator Rodante Marcoleta. Aba, Dr. J, di ba, nabasa ko to sa isang supposedly miyembro. Pero ibig sabihin, Dr. J, bakit nga naman kayo, no, bakit naman kayo mag-issue ng warrant of arrest sa isang tao na sinasabi plunder daw, Dr. J, no, plunder. Nasabi mo na nga, Dr. J, paano naman? Paano naging plunder yun? Kaya nga, nagtataka ako, binasa ko yung kaso ni Marcolita eh. Paano maging plunder ito? Ang babasihan nila na may nag-donate daw ng pera sa kay Marcolita at hindi ata doon sa statement of donations and expenditures niya sa nagdaang eleksyon. Pero sabi naman itong si Garcia na Comelec chairman, hindi na-decriminalize na raw yan at madali naman daw masolusyonan yan. Pero bakit naman si Marcolita ang tinatarget nila? Lahat ito ay may relasyon na Dr. R sa napipintong impeachment case ni Sara Duterte. Yan lang naman ang ating masasabi diyan eh. Bakit nakapuko sila doon? Bakit kailangan ilipat nila? Threatened coercion, coerce itong si Chis Escudero at saka si Joel Villanueva. Akala nila nakahinga na sila ng maluwag. Hindi pa tapos ang inyong kalbaryo. Sasabihin ko sa inyo, Chase at Joel, hindi pa tapos ang kalbaryo ninyo dahil may 2028 pa, Dr. R. Naku, Dr. J, masama. Baka nakakulong sila pagdating ng eleksyon sa 2028. Wala nga. At alam mo, ito nga nangyayari na ito, lahat ito, this is in relation sa 2028, sa impeachment ni Sara Duterte, sa protection doon sa masasabi nating mastermind dyan sa scam na yan, sa flood control scam, Dr. R. Alam mo, ayan Dr. J, hindi ko maintindihan. No? Ngatal na ngatal ho itong mga politikong ito na ang gawing na focus ay itong impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Hindi ko maintindihan, Dr. J. Ang Vice President, wala naman ho talaga lumalabas na function yan. No, unless ho yan ay binigyan ng cabinet position. Na tinanggalan na nga ho, dati ho siyang DepEd Secretary, di ba? Imbis na ho maaring gagawan pa siya Dr. J dyan ng kaso, kaya siya ay nag-resign na. No? Pero ito, Dr. J, no? Itong problema nila kasi, ngatal na ngatal sila sa impeachment. Ano ho ba ang gusto nyong gawin? No? Gusto nyo ho bang manahimik ang tao sa mga ninakaw nyo galing ho mismo sa pagod at pawis at maaring dugo ng mga trabahador, ang mga mamimili? Lahat ho ng napunta ho dyan, yun ho ay ninakaw ninyo. Di ba ho, kayo mga magnanakaw, kayo mga hinayupa kayo, di ba ho, anong gagawin natin dyan, Dr. J? Dapat yan yung mga ipako sa krus. Dali lang. Alam mo kung minsan sa ating salita sa Pilipino, yung katulad ng sinabi mong mahirap ipaliwanag, ako'y kuminsan nagtataka, ano bang ibig sabihin ng hinayupak, Dr. R? Hinayupak? Parang kasi pag sinabi mo hinayupak, no? Hinayupak. Ano Ay, teka lang, no? Bago natin sagutin yan, Dr. J, ito pa, meron pa tayong nakitang komento. Aba, itong isa, hindi ko nasasabihin ng kanyang pangalan, no? Pero nagsabi siya, natakot sila maghuli kay Senator Marcoleta. Totoo naman. So yung mga hinayupak, takot sila sa... ipaliwanag mo nga hinayupak. Hindi ko alam. Ang ibig sabihin niyan, Dr. J, no? Ay ang ibig sabihin niyan ay 6-letter words. 6-letter word. Alam mo ba kung ano yung 6-letter word na yun? I-spelling ko, isigaw mo. Ang 6-letter word is A-N-I-M-A-L. Animal. Ayun.
Oo. So, animal pala ang ibig sabihin ng hinayupak. Oo, Hayop. alam mo Dr. J, ginagamit ayun. kasi ito lalo na pag may extreme ka na frustration. I'm sure, I assure you, you liars and thieves, no, na sa pera ng taong bayan, no? Sinasabi nila ngayon, hinayupa kayo, no? Ibig sabihin daw, Dr. J, no, wag sana tayo ma-MTRCB, tayo lamang ay nagsasabi dito. Hindi naman, pinapaliwanag lang natin. Oh, essentially daw, ang pagsabi ng hanayupak ay Sanopa Beach. Ganun ba? Oo. So kung sa Nova Beach, yan ay, alam mo, that is only a description that your mother is a woman. Oo. Kasi ang aso ang female aso sa English word, bitch. Hindi bitch na pinapaliguan na. BITCH. So that is only a description. Pero misnomer yan kasi kung sa bagay lahat tayo human beings, we are also from the animal kingdom. So there is nothing wrong with when you call somebody you are an animal. Kasi ano naman yan parehas lang naman kayo. Kung tigre yan, animal din yan. Kung baboy, animal din. So kung tawagin mo ngayon yung kalaban mo na animal, that is the correct description. There's nothing wrong. Ibig sabihin, Dr. J, pwede itong mga politikong meron ng aligasyon, pwede nating tawagin na hinayupak. Pwede kasi alam mo, that is ang hayop, tayo ay from the animal kingdom, no? Hindi mo naman pwedeng tawagin sila na mga halamanak kayo, halaman. Kasi nasa animal kingdom tayo. So, kahit bulate ka, tawagin mong taong bulate, yan ay description lang yan kung anong klase, baka bulate, baka payak siya, o kung ano man, ano. Pero lahat ng pag sinabi mong animal ka, kaya na animal ka. Narinig ko yan dati Yun pala yan lang naman ay totoong sinasabi na tayo ay galing from the animal kingdom. There's nothing wrong with you calling animal o hinayupak somebody. Pero alam mo, ang isa ka na alam mo yung isa pa na napansin ko, Dr. R, itong si Mayor Magalong, yung sinabi niya, ilan ba ang congressman sa Congress natin? Ang congressman sa Congress natin, ayon sa ating perlas na bilog, ang congressman sa Congress ay nasa, kung hindi ako nagkakamali, Dr. J, ito ay nasa 300. 300. Oo, Okay. oo, 300 mahigit. No? So sabi ni Mayor Magalong, 90% corrupt na ang mga congressman. Ewan ko kung totoo yung sinasabi, kung anong basis ni Mayor Magalong. Hindi ba parang nasabi pa niya, way of life na nila yan? So way of life, isipin naman ninyo, out of the 300, 270. So ibig sabihin, 30 lang ang matino. Ito kayang si Eddie Villanueva kasama doon sa 270 na sinasabi ni Magalong. Nako. Yan ay Hindi ko tanong alam. lang naman yan. Atin yan, Alam mo, Tanong Dr. lang J, yan. ngayon, naiisip ko na, hindi lang kaya optics lang ito, yung alam mo, di ba, pag-abstain nitong si Congressman Eddie Villanueva doon sa, sa impeachment, ng ating Vice Presidente. Hindi kaya optics lang ang ginawa nito, Dr. J? Ganito yan. Ang tawag dyan kung sa business, hedging. Nakataya ka doon sa kabila kasi alam mo, politika, katulad nito, involved sila sa politika. Yung isa niya, ang isa, katulad si Jewel ngayon, andon sa kabilang partido. Itong tatay,
kung hindi siya bumoto, he voted against impeachment ni Sara Duterte. Hindi, nag-abstain yata to. Abstention. Nag-abstain siya. Oo, So ayaw abstention. niyang ma-involve siya, no? Pero yan, Alam mo, political move yan. Yun nga, Dr. J, kung ikaw, Mr. Eddie Villanueva, ay alam mo, nagpo-prophesy ka ng katotohanan, bakit ka nag-abstain? Bakit hindi ka alam mo yun, tumanggi? Oo, di ba? Oo. Bakit? Dahil ba iniingatan ninyo ang inyong pangalan na hindi masira sa kabilang kampo? Kasi katulad yan, nabanggit mo yung born again, at sinabi mo kanina, Protestant churches ang tawag ba dyan? Ganon ba, Dr. R? Parang ganun parang may pagkatulad dyan, Dr. J. So, nagmula yan noong 16th century nang si Martin Luther ay tumiwalag sa Catholic Church. Dahil hindi na masikmura ni Martin Luther at the time, yung kasinungalingan na pinopromote ng simbahang Katoliko, and one of that is yung purgatory at yung pagbabayad mo ng na utusan ni Pope Leo X, itong si Monticello, na ipalaganap ang doktrina na kung ikaw ay magbibigay sa simbahan, lahat ng kasalanan mo at yung gagawin mo pang kasalanan ay burado na sa langit. So, yan ay yun doon ang galing ang isa sa mga kung bakit itong si Martin Luther protested against that, Kasi hindi niya nga masikmura ang ganyan na tinuturo ng Catholic Church at the time, Dr. R. Yun naman pala yun, Dr. J. So, yan nga pinagtataka ko. Kung ito'y si Senator Brother Eddie, si Congressman Brother Eddie Villanueva, ay tunay na naniniwala na dapat ang katotohanan naman bakit nag-abstain? Di ba? Bakit lamang siya nag-abstain, Dr. J? Di ba? Sabi mo nga, it's a political move. Yeah, political move. Ngayon, ang masasabi ko sa mga members ng GIL, kung kayo po ay nakokonsensya na kayo ay nakikinig sa inyong pastor na nagsasabi ng I'm sure ang pangaral na ikaw ay dapat maging matuwid na tao dahil ang hinahabol natin sa religion, Dr. R, is yung salvation of our souls, yung magiging mabuti tayong tao, matuwid tayong tao habang tayo nabubuhay sa mundong ito, at huwag tayong gumawa ng anumang pinsala sa kapwa natin. Yung pagmamahal sa Diyos, yung pagmamahal sa kapwa natin, yun ang tinuturo. Now, kung ikaw ay nagtuturo niyan, tapos sa likod yung anak mo ay mayroong hinaharap na kaso, ang dapat na yung advice na gagawin mo sa anak mo, harapin mo yung kaso mo at lalabas ang katotohanan. Kung talagang ikaw ay hindi sangkot dyan, lalabas ko. At kung ano katotohanan, lalabas yan. Kasi nangangaral ka sa harap mismo ng iyong mga tawag diyan, ng mga followers. Followers, yung ang pinag-uusapan nyo, kabutihan, kagandahang loob, pagmamahal. Pagkatapos yung anak mo ay involved, yan ay aligasyon yan. Hindi natin sinasabi, Dr. R, na si Chis Escudero o di kaya itong si Joel Villanueva ay mga guilty, kasi hindi pa naman sila nalilitis Pero wala kang moral authority over your flock kung ang inak mo ay involved sa ganun. Alam mo kung bakit nagkakaroon ng celibacy sa simbahang Katoliko, Dr. R? Bakit ba? Kasi there was a time na ang mga anak ng pare, there was a time na ang mga anak ng bishop involved sa mga krimen. Kaya nagkaroon ng celibacy later, hindi ko lang matandaan kung anong century. Nagkaroon ng naging celibate ang mga pare, nagkaroon ng edict na pinalabas ang simbahang Katoliko
Sa first millennia ata dahil na-involve sa maraming krimen ang mga anak ng pare at mga obispo na nakakasira sa imahe ng simbahang Katoliko, Dr. Rat. Ayun pala yun. Alam mo, Dr. J, ito, no, very interesting. No? I suggest, no, mamaya, Dr. J, pagkatas ng programa natin, buksan mo yung Netflix mo at panoorin mo yung The Beekeeper. No? Si Jason Statham ang bida dito. Dr. J, alam mo kung ano yung storya nun? Dr. J, meron daw isang parang elite na grupo na hindi man sila visible sa FBI o sa CIA. No? Ang ginagawa lang namang nito, Dr. J, pag hindi na balanse ang sistema ng bansa, no? Ang ginagawa ng beekeeper, ini-eliminate niya kung sino yung problema, no? Kaya napakaganda pelikula nito, Dr. J, no? Ang pangalan niya dito ay Adam Clay. Adam Clay. Kaya alam mo, Dr. J, pag napanood mo to, maniniwala ka, no? Ang sabi nga dito, no, ang ito ay realidad na ngayon, no? The line between fiction and our daily nightmare has been erased. The question is no longer if we need such a protector. Yung beekeeper kasi ang protector ng karapatan ng tao. But how long? No, ito basahin ko ulit. The question is no longer if we need such a protector, but how long we must wait before one emerges. Ito ang matindi, Dr. J. Or how long until we become the beekeeper ourselves. Yan. Alam mo, may talagang lumilitaw yan. Kasi katulad yan, kung totoo ang sinasabi nitong si Magalong, ito'y pag-aalipusta na sa taong bayan. Yung sobra na ito na nagiging sabi ni Magalong way of life. Way of life ba yung magnanakaw ka sa kaban ng bayan? Way of life ba yan? Na naging kalakaran na? Sasabihin, kayo ng kalakaran eh. Kaya pumapasok sa politika. Ano ngayon ang magiging imahe ng ating mga politiko? Pulos. Ang itsura nila parang lakos. Lakos. Mga buaya. At kung paniwalaan natin kung sinasabi ni Magalong, naging hanap buhay na at ito mismo ang example ng sinasabi mo kanina na obese political dynasty. Marami dito sa atin naging ehemplo na naging hanap buhay na profitable business ngayon ang politika, Dr. R. Yun. Basta Dr. J, malapit na tayo matapos, no? Ang amin naman po sinasabi dito, hindi ho namin sinasabing guilty itong si Senator Joel Villanueva, hindi rin ho naman namin sinasabi na meron hong kamay ang kanyang ama dito sa nangyari na supposedly merong ex-deal supposedly, no, Dr. J. Pero ho, ang sinasabi ho namin dito, hindi ho patas lumalabas ang batas natin kung itong si Senator Joel Villanueva o itong si Senator Chis Escudero na meron pong diretsong nagparatang sa kanila, no? Merong mismong witness, Dr. J, ha? Merong mismong witness, no? Hindi ho sila makakasuhan. Dapat ho sila ay makasuhan at ma-detain muna katulad nitong si Senator Jinggoy Estrada, no? Ito po uli si Dr. R. Magsama-sama po uli tayo sa Miyerkules. Ipagpatuloy ho natin ito. Dapat ho bang makasuhan itong si Senator Joel Villanueva at Senator Chis Escudero? At ito naman ang inyong likod, Dr. J, na nanawagan kay Jesus, kasuhan nyo na po si Joel, narinog na. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Sa panahon ng ingay at sismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on air. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline